Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ito ang pag-uusapan natin ngayon. I-continuation po doon sa nakaraang video natin kung saan sinabi po ng head ng Presidential Anti-Organized Crime na tungkol doon sa nireid lang Pogo na magigimbal daw yung ating mga kababayan kapag nalaman po kung sino yung may-ari ng lugar na kung saan nakatayo yung mga Pogo Hub na yan. So dito malalaman din natin kung gaano ba kalaki yung Pogo Hub na ni-raid ng ating mga kapulisan. So ngayon nga, may isang mayor sa Pampanga na kumbaga pumiyok kaagad na sinasabi niya na hindi siya involved o hindi siya protector daw ng mga Pogo. Pero siyempre, di ba, meron tayong mga kasabihan nung tayo mga kabataan pa natin kung sino yung unang pumiyok o sino yung unang tumilaok, siya yung guilty. Parang halimbawa, di ba, may umutot, bilang may di ba? Oy, may nag-react, oy, sino umutot ng baho? Ang tuturo agad, ikaw unang pumiyok, hindi ikaw. So, ganun yung nagiging impression ngayon ng mga tao tungkol dito sa ginawa nitong mayor ng Pampanga. So, panoorin po natin tong balita ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. So, pindot na. So, ito, kilalanin natin sino tong mayor na pumiyok na sinasabi hindi raw siya protector nitong Pogo at tingnan natin, alamin natin kung gaano ba kalaki itong Pogo Hub na to na sinalakay ng ating mga kapulisan. Nagsalita na po ang mayor ng Porac, Pampanga kung saan nadiskubre ang umano'y pinakamalaking illegal na Pogo sa bansa. Mula Porac, Pampanga, may ulat on the spot si Jonathan Andal, exclusive. Jonathan? Ibig sabihin, ito daw yung pinakamalaking Pogo Hub. So, tinalo pa nito yung Island Cubes dun sa Cavite na sinasabi, Pogo Hub din daw yun. Na, yun nga, sinasabi nila na mas malaki daw. Pero ito, base sa balita, nasa Pampanga daw pala yung pinakamalaking Pogo Hub. So, tingnan natin kung gaano ba kalaki to at sino tong mayor na to. Connie, hindi raw siya protektor ng Pogo. Yan ang depensa ni Mayor Jaime Capil ng Porac, Pampanga ngayong umaga matapos madiskubre dito sa kanilang bayan itong pinakamalaking Pogo compound na sinalakay ng mga otoridad dahil sinasabing sangkot sa umano'y pang-torture, human trafficking, scam at prostitution. Kanina sa flag raising ceremony sa munisipyo, sinabi ni Mayor Capil na ngayong 2024 hindi nila binigyan ng local permit ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa naturang Pogo compound dahil may paglabag ito sa regulasyon ng BFP o Bureau of Fire Protection. Kung protektor daw siya ng Pogo, dapat pinalusot na niya ang simpleng violation nito sa BFP. Gate pa ni Mayor, hindi niya pagmamayari ang lupang kinatatayuan ng Pogo compound. Bago pa raw siya naging mayor, nakatayo na raw ito. Wala raw nakarating sa kanya. So, ibig sabihin, hindi niya ni-renew yung contract nitong Pogo Hub, pero dahil sa maliit nga lang daw yung violation, so hindi niya daw binigyan ng permit. Pero yun nga, sabi naman niya, kung protector siya, medyo pwede niya nang palusutin kung gano'n naman kaliit yung violation. Pero nakakapagtaka lang, bakit hindi na nila namomonitor kung nag-ooperate ba yung Pogo Hub na yun, or bakit hindi na nag-renew ng contract or ng permit kung gano'n lang naman kaliit yung violation nila. Diba, siyempre kung malaki yan, mga establishment yan, dapat closely monitor nila yan. Siyempre, yun yung mga malaki yung binabayarang tax. So, dapat, yun yung pinaka-monitor nila. Siyempre, sayang nga naman yung kita ng munisipyo dyan kung hindi sila mag-renew ng contract. Pero yun nga, since hindi nga nila ni-renew yung contract, so parang, parang kinalimutan na lang nila, na hinayaan na lang nila na hindi mag-comply dun sa maliit na violation na sinasabi ni Mayor na BFP permit lang naman yung kulang. So, dahil di nag-renew, pero yun nga, continuous pa rin doon na nag-ooperate itong Pogo Hub kahit na expired yung kailang permit, bakit parang hindi alam ng munisipyo na nag-ooperate pa rin? So, sabi ni Mayor na hindi siya yung protector nun, pero kung iisipin nyo, paano? Bakit hindi yun nakarating sa opisina ni Mayor na nag-ooperate pa rin itong Pogo Hub na to? So, ibig sabihin,
nasa munisipyo rin yung nagpuprotekta dito sa Pogo Hub na hinayaan na mag-operate pa rin ito kahit kulang ng permit. At the same time, sinabi rin ni Mayor na hindi daw siya yung may-ari dahil bago siya mag-assume ng office, nakatayo na yung Pogo Hub na yan. So, ibig sabihin, pwede namang may lusot yung sinabi ni Mayor na malaki naman talaga yung katotohanan na hindi siya yung may-ari kung pagbabasaya lang sa statement niya na bago siya maupo, nandyan na yan. So, siyempre, yung mga tao may kanya-kanyang pananaw tungkol dyan. So, depende na sa kung paano ipaliliwanag ni Mayor. Pero ang isang malaking katotohanan dyan, mukhang nasa loob lang din ng munisipyo yung tumutulong dyan sa Pogo Hub dahil nakakapag-operate sila ng kulang ng permit, hindi nakapag-renew ng permit. At the same time, hindi alam ng munisipyo na nag-ooperate pa rin sila kahit na hindi pa nakakapag-renew ng kanilang permit. Ng reklamo sa naturang Pogo kung meron daw baka siya raw mismo ang nanghingi ng search warrant para mahuli ang mga nasa loob. Nitong May 3, binalak daw nilang inspeksyonin ang loob ng Pogo compound pero hindi raw sila pinapasok. Kaya nagpapasalamat daw sila sa PAOK at nangakong handa silang makipagtulungan sa national government. Panawagan naman ni Mayor sa mga... Ito yung yung inisyuan ng search warrant tapos biglang binawi. So, ibig sabihin, pwede na umabot na hanggang sa legal or sa ating justice system yung galamay nitong mga Pogo Hub. Kasi nakapag-issue na ng search warrant tapos babawiin. Hindi natin alam kung ano yung reason. Pero 'di ba, opinion ng simpleng mamamayang Pilipino, mukhang may nagmimekos-mekos pa. So, meron kasing allegation din itong PAOK na sinasabi. Bago sila mag-raid dyan, mukhang natimbrihan na yung itong Pogo Hub na to kasi marami ng ebidensya yung nawala. Although may mga nakuha pa rin silang mga ebidensya pero marami na yung natanggal na ebidensya. Wala na yung ibang mga empleyado. So, ibig sabihin, napaghandaan o nabigyan ng timbre na kailangan nilang umalis dyan sa Pogo Hub na yan kasi nga kumbaga parang na-delay dahil doon sa search warrant. So, after a week yata to, di ko sigurado pero yun nga, right after ma-suspend yung search warrant, siyempre, ipa-follow up uli, i-refile nila uli yun. So, it takes mga ilang araw siguro bago mabigyan ng search warrant. So, ibig sabihin, nagkaroon pa ng time yung mga empleyado, yung mga nag-ooperate dyan, na linisin muna yung kanilang area para at least medyo walang makuwang ebidensya. Taga-Porac, huwag maniwala sa fake news. Sana raw magtiwala pa rin sila sa kanyang liderato. Hindi raw siya gagawa ng ikapapahamak ng kanilang bayan. As of 2024, halata pong inisyong permit king Lucky South 99, which is the Pogo. Because they are in negative list of the BFP, ito po comply detang kanilang violations. Walang po sasabihan na maging protector tamo po ning Pogo. Makanano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero tayo pa pelampas, bakit maging lang compliant. Yun na nga lang nakakapagtaka nga dun di ba? Napakaliit lang ng violation nila. Bakit hindi pa nila pinursue para, di ba? Yung kumbaga, wala ng agam-agam na sila na, kumbaga, yung permit nila mag-continuous lang. Kung BFP lang naman, napakadali lang naman asikasuhin nun. Pero nga dahil nga siguro yung nagpoprotekta nasa loob din ng munisipyo. Hindi ko sinasabing si Mayor baka nasa loob lang ng munisipyo at iba yung ibinibigay na information or report dito kay Mayor na yun nga na nakapag-operate pa rin itong Pogo Hub na to. Kasi kung titingnan nyo, napakalaki pala nitong Pogo Hub na to. Hindi to basta-basta. Pagkakaalam ko, nasa 40 plus daw yung building o establishment na nasa loob ng Pogo Hub na yan.
At ang na-search pa lang nila is nasa 12 pa lang yata. So napakalaki. 10 days lang yung ibinigay sa kanila para magkaroon ng search and yun nga, maghalugugin yung buong compound na yun. Pero malaki pa yung hinahabol nilang mga, kumbaga, marami pa silang establishment na hindi pa napupuntahan. So ganun kalaki. So tingnan natin kung ano yung sasabihin ng PAOK, kasi nagbitaw naman siya ng salita na magiging ban nga daw kung sino yung kumbaga sino yung may-ari nung area na yon. So dito magkakalaman kung talagang totoo yung sinasabi ni Mayor na wala siyang kinalaman dyan. Pero siyempre, di mo pa, gaya na sinabi ko sa inyo, di naman may aalis sa mga kababayan natin yung mag-isip, kasi nga paano nakakapag-operate kung expired yung kanilang permit at hindi alam ng mayor o ng opisina o ng munisipyo na expired yung permit nila at nag-ooperate pa rin. So, bakit ganun yung sistema na parang hirap na hirap silang pasukin yung isang Pogo Hub na yun, controlled by foreign national. Wag natin sabihin Chinese. Although Chinese yung nagpapalakad yan, pero bakit parang hindi kayang pasukin ng law enforcement natin ng basta-basta or mag-inspection sila kahit man lang random na pagbisita man lang, hindi nila mapasok. At kailangan pang umabot na daanin pa sa legal na aspeto bago nila mapasok yung establishment na yan. So ibig sabihin, may nagpuprotekta na na Pilipino, or meron, may nagpuprotekta ng Pilipino, it's either nababayaran siya or talagang part siya nung Pogo industry. So, kasi malaking pera yan, sugal yan eh. So, alam nyo naman, pag sa sugal, may pera. At nagagamit yung ganyang activity sa mga politician natin. So, andyan yung nagsusupport sila sa eleksyon para mapanalo yung mga politician na pwede lang magamit para protektahan yung kanilang mga negosyo. So, antayin natin kung sino yung sinasabing protector daw ng mga Pogo dito sa Pilipinas. So, antayin natin yung report na yan. So, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless. Take care.